Sigurado ba kayo sa mga nangyayari sa buhay ninyo? Sa mga desisyon ninyo? Sa mga plans ninyo? Kasi kapag sigurado ka, kalmado ka. Kahit pa may mangyaring mga problema along the way, at kahit pa may masabing negatibo ang iba, you are just wasting your time. Walang kapupuntahan yung ginagawa mo ngayon. Mali yung diskarte mo ngayon. Masakit yung mga negative comments na yan, pero ipapagpag mo lang sapagkat sigurado ka sa yung mga ginagawang hakbang. Gagawin mo lang challenge yung mga negative comments na yan para patunayan later on sa kanila na tama ang iyong mga naging desisyon sa buhay. Nung magdesisyon po akong pumasok ng seminaryo, ang daming tumaas ang kilay sa mga kaklase ko, maging sa mga kamag-anak ko. Hindi niya pinag-iisipan ang desisyon niya. Nagmamagaling lang yan. Gusto lang maging iba sa mga kaklase niya. Pinipilit lang yan ng kanyang ina. 3 taon lang yan sa seminaryo. Lalabas din yan. Masakit yung mga comments na yan. Pero dahil sigurado ko sa aking desisyon, ginawa ko lang challenge yung mga comments na yon. At eto na ako ngayon. Sinabi ko ito as an intro para mas ma-appreciate ninyo yung transfiguration o pagbabagong anyo ni Kristo. Kasi yung konteksto ay ito, papatay na siya. Tulad mo, tulad ko, naging tao rin siya. Natatakot din siya. Hindi lingid sa kanya yung paghihirap na tatamuhin niya sapagkat bago siya napako sa krus, marami na ang naipako dyan. Nababalitaan niya, pwedeng nakita na niya. Alam niya yung paghihirap na naghihintay sa kanya. At siya'y kinakabahan. He needed an assurance. Yung magsasabi sa kanya, tama yung ginagawa niya, tama yung landas na tinatahak niya, at walang makapagbigay ng assurance na yan sa kanya. Kahit ang mga alagad niyang matagal at madalas niyang kasama, sino ang nagbigay ng assurance? Ang Diyos Ama. Kaya, nagbago ang anyo niya upang ipakita sa kanya ng Ama, anak, tama na mamamatay ka. Pero ang lahat ay hindi magtatapos sa kamatayan. Ganyan ang magiging itsura mo. Kalwalhatian. Glorified body. Ipinakiusap sa kanya sina Moises at Elias na mga mahalagang personalidad sa Biblia ng mga Hudyo upang ipakita sa kanya, anak, ang mangyayari sa iyo ay matagal ko ng plano. At kapag pinlano ko, sisiguraduhin ko, everything will fall according to my plan. At isang tinig mula sa langit ang narinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak. Ikaw ay aking kinalulugdan. In other words, anak, pinaka-favorite kita. Bakit kita pababayaan? Alam po ninyo, pagkatapos nito, tama, hindi naman totally nawala yung kaba ni Kristo. Sa hardin ng Gethsemane, ipapakiusap pa rin niya sa Ama. Ama, kung maaari ay ilis mo sa akin ang kalis ng paghihirap na ito. Pero yung transfiguration moment na ito, yan ang babalik-balikan ni Kristo. Yan ang magpapalakas ng loob niya upang tuwid-tuwin ay sabihin niya sa Ama, kahit natatakot minsan siya, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Sapagkat sinabi sa kanya ng transfiguration moment na yan, tama ang ginagawa niya. May mangyayaring maganda sa kabila ng tatamuhin niyang paghihirap at kamatayan. Mayroong muling pagkabuhay. Ibinigay sa kanya ng Ama ang assurance na yan. Hindi kita pababayaan. Ikaw ay aking susuportahan. Papaano ka pa kakabahan? Iba kasi yung nagagawa yung alam mo may kasama ka at sinusuportahan ka. Tingnan po ninyo sa kahit anong sports. Hindi mo kinakailangang manghula. Liyamado lagi yung may home court advantage. Yung, halimbawa, yung lahat halos ng mga tao sa venue nakakampi sa'yo at nag-cheer sa'yo. Mas malakas ang chance mong manalo. Lalakas ang loob mo. Kaya nga may imbitasyon ngayon ng SBP, ang Samahang Basketball ng Pilipinas. Punuin daw natin ang Philippine Arena ngayong darating na August 25. Ano yun? Hindi concert, FIBA World Cup. Kasi lalaban ng gilas, puso.
ang makakalaban malalaki, athletic, malalakas. Kailangan natin suportahan ang Gilas Pilipinas. Actually, ang sabi, gusto nating mag-set ng world record pagdating sa attendance sa FIBA World Cup. Pero sigurado ko, secondary lang yan. Ang unang-unang gusto natin, syempre, ang manalo ang Gilas. Mas lalo kasi silang gaganahan kapag sila'y ating sasamahan at susuportahan. Isa pang paglalarawan sa mga nanay dyan na ang mga anak sa unang pagkakataon ay papasok na sa eskwela. First time, ngayong darating na pasukan. Sa mga nanay na mayroong mga anak na ganyan, good luck. Kasi malapit na kayo sa exciting part. Ayan, iyakan, pakiusapan. Mama, nanay, wag mo akong iwan. Nay, uwi na tayo. Nay, ayoko na dito. Binili mo ng gamit, pagdating doon, ayaw na. Tawa-tawa ka. Bakit? Naging ganyan ka rin, di ba? Kinabahan din tayo nung una. Pero nang sabihin sa atin ng ating ina, o kaya ng ating ama, ng ating guardian, huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Diyan lang ako sa labas, di ba? Tahan na. Pero habang nagkaklase ka, lumilinga-linga ka, baka iniwang ka na. Mahalaga na meron kang kasama at meron sa iyong sumusuporta. Hindi nagbabago yan. Kahit tayo'y matatanda na, may uban na, kailangan pa rin natin ng kasama at ang suporta. Hindi natin kinakailangan necessarily ng isang taong gagawin para sa atin ang lahat. Ang kailangan natin, kahit konting suporta, habang tayo pa rin ang gumagawa ng lahat. Hindi naman nagpapalit si Jesus, siya pa rin ang ipinako sa krus, pero malaking tulong ang suporta ng Diyos. Hindi naman natin papalitan ang Gilas Pilipinas, sila pa rin ang lalaban sa malalakas na mga koponan, pero malaking bagay kung sila'y ating sasamahan at susuportahan. Yung eksena kaninang sa mga pictures na nakita nyo, hindi naman sasabihin nung ina, okay, sige, may iyak ka, ako na lang dito, lumabas ka na, umuwi ka na. Walang ganun, Mars. Yung bata pa rin ang nag-aaral. Pero malaking bagay kung siya'y sinasamahan mo at sinusuportahan mo sa pag-aaral. Hindi natin kinakailangan ng taong gagawa para sa atin ng lahat. Ang kailangan natin ay suporta habang tayo pa rin ang gumagawa ng lahat. Sabi nga ng dalawang quotes na pagdudugtungin ko na, you don't have to save me. You just have to hold my hand while I save myself. Because sometimes all a person needs is our support. A helping hand can be a ray of sunshine in a cloudy world. Pakita natin ang picture ni Judy Lynn at ng kanyang asawa. December 31, 2021, nang magkaroon sila ng malaking problema. Ang kanyang asawa na aksidente habang nagtatrabaho, naapektuhan ng utak, nagkaroon ng kapansanan. Mayroon silang dalawang anak na batang-bata pa. Mula noon si Judy Lynn na ang nagtaguyod ng kanilang pamilya. Nagtatrabaho para panggamot ng mister niya, para sa pangangailangan sa pag-aaral ng mga anak nila, at para sa araw-araw na pangangailangan ng pamilya, siya! Hindi madali sapagkat mahirap lang sila. Kaya I suggest, i-follow nyo rin tulad ko yung page niya at suportahan natin siya. Ang kinukuha niyang trabaho, ang shifting, 3 p.m. to 12 midnight. Kasi sa umaga, papaliguan niya ang kanyang asawa, asikasuhin niya ang mga anak nila. Sa tanghali, darating ang anak niyang bata pa. Mula sa eskwela, 2 p.m., siya naman ang aalis. Magte-take charge yung panganay, pati yung bunso niya, sa pag-aalaga ng tatay nila. Samantalang siya papasok na, uuwi, umaga na, araw-araw, ganon. Kawawa. Tulungan natin siya. Pero alam po ba ninyo kung ano ang transfiguration moment sa buhay niya, na nagpapalakas ng loob niya, nagbibigay ng inspirasyon sa kanya, ang mga anak niya. Tingnan po niyo yung video na ito, na huli cam sa camera, CCTV ng bahay nila. Ang ginagawa ng bunsong anak niya, inaasikaso ang kanyang ama. Inaangat yung medical bed pa ang tawag dyan. Medyo mahirap kasi mabigat ang kanyang ama.
Tingnan po yung effort na naka-fast forward na yan. At bakit? Dahil papakainin na niya ang kanyang ama. Hindi siya inutusan ng kanyang ina. Ito yung pahayag ni Judeline tungkol dyan. Hayaan niyong basahin ko sa inyo. I'm so proud of you, anak. Hindi ko akalain sa ganyang edad mo, alam mo yung sitwasyon natin. Madalas, hindi na kita naiintindi dahil nagwo-work si mami. Pag naman ako nasa bahay, si daddy mo ang inaasikaso ko. Iniwan ko kayong tulog ni daddy. Namalengke ako saglit. Pag uwi ko, nabili mo na ng pandesal ang daddy mo at napakain mo na din ito. Pati almusal mo, ikaw na din ang nag-prepare. Don't worry, anak. Babawi si mami at daddy sa'yo. And your daddy is so proud of you as well. Sa message na ito ni Judeline, sige nga, may nasense ka ng hopelessness, even a bit of it. Nalulungkot ba siya? Na para bang, kawawa naman yung mga anak ko, batang-bata pa. Dumaranas na ng ganyang paghihirap sa buhay nila. Nakasense ka ng parang pagkukwestiyon, pagtatampo sa Diyos, Lord, ano ba naman to? Why are you permitting this to happen, especially to my children? Wala! In fact, finalo ko nga po siya. Chinek ko yung mga videos niya. Baka may isang sasablay na sinisisi ang Diyos. Wala eh. I could not sense even a bit of hopelessness. Pag-asang nasa-sense ko. Oh, tingnan po ninyo yung message niya. Di ba ang sabi dyan eh, huwag kang mag-alala anak, don't worry. Babawi si mami sa'yo at si dad. Babawi. Eh, hirap ka pa nga eh. Paano ka babawi? Babawi. May kapansanan pa nga yung asawa. Anong babawi? Sigurado kang mangyayari ito, Judeline? Pero ganyan lagi ang sense ng mga videos niya. Saan siyang muhugot ng pag-asa? Aber! Transfiguration moment na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Lalong-lalo na, ayan, sa pamamagitan ng mga anak nila. Yung mga mumunting bagay na yan ang nagbibigay sa kanya ng assurance, Judeline, you are on the right track. Kahit nahihirapan ka, kahit hindi mo alam ang mangyayari pa sa kinabukasan, kung makakaon pa kayo sa kahirapang ito, you are on the right track. You are doing well. Gawin mo lang, ituloy mo lang. Ano yung assurance na may mga ganyan? Yung ginagawa ng mga anak niya. Simpleng bagay na mabubuti at maganda na nagpapahayag sa kanya. Tulad ng sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, sa gitna ng karimlan, may isang ilaw na kahit aandap-andap hanggang sa maranasan ang buong kaliwanagan. Ang isang buong tala. Mumunting liwanag, mumunting gawa ng kabutihan na nagbibigay ng pag-asa sa kanya. Meron akong mas maganda pa, mas mabuti pang aabangan. Kapatid, yun ang kailangan natin sa buhay. Lalong-lalo na yung mga sagadang sakripisyo para sa pamilya. All we need is a little support. Someone who can help us do what we can already do. Alam naman natin ang gagawin natin eh. Ginagawa naman natin. At kakayanin natin para sa pamilya natin. Pero tao lang tayo. Si Kristo, kinailangan niya ng suporta. Tayo pa ba? Tayo pa bang nagsasakripisyo rin, di man sa buong mundo, kundi para sa buong pamilya mo, na para sa iyo ay mundo mo? Kaunting suporta lang ang kailangan. Tama ang Diyos ay magpapadala ng mga suporta, pero pinagdarasal ko na sa bawat taong narito, ang unang-unang suporta natin ay manggaling sa pamilya natin, kasi iba ang suportang galing sa pamilya, in as much as sila naman ang dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo talaga. Kahit konting suporta lang. Mga mister, magpakatino ka lang. Bilang pare, ang dami kong na-encounter na problema sa pamilya. Madalas ang problema galing sa inyo. Galing sa lalaki. Galing sa pagluloko mo. Pakatino ka lang. Makapagtrabaho ka sana, okay. Pero bonus lang yan. Magpakatino ka lang. Sa mga misis, konting konsiderasyon lang. Sa mga anak, magmahalan lang tayo.
Kahit di ka ma-honor, pagbutihin mo lang pag-aaral mo. Just do your best. Give your best. At sa magulang, konting respeto. Respeto. Sa kapatid, malasakit lang sa kapatid. Ang liit na bagay, pero malaking bagay yan para sa pamilya. Sapagkat, madalas na ibibigay natin yan kahit hindi hinihingi ng iba. Binibigay mo yan sa kasama mo sa trabaho. Binibigay mo yan sa suki mo, sa kasama mo sa negosyo. Binibigay mo sa ibang tao, sa pamilya mo. Hindi mo maibigay ang kahit konting suporta. Kaya malaking bagay kasi matagal na niyang hinihintay. At kaya malaking bagay kasi yan ang sasagot sa tanong ng taong nagsasakripisyo para sa kanyang mga mahal sa buhay. Yung tanong ng taong nagsasakripisyo para sa kanyang mga mahal sa buhay ay madalas, tama ba itong ginagawa ko? Lagi na lang ako. Ako na lang ang parang nagpapasa ng problema ng pamilya ko. May mangyayari ba bang maganda sa buhay ko? Kapatid, kung may pakisama ka kahit konti, nagpapakatino, nagpapakabuti, nagmamalasakit, sasagutin mo agad yung tanong niya. Opo, Papa. Opo, Mama. Oo, anak. Oo, tol. May mangyayaring maganda. Kasi kahit papaano, may ginagawa akong maganda. Eh yun ngang sa tulong ng Diyos, yung mga pangit na pangyayari, pwedeng ma-convert sa mabuti. Yun pa kayang magsisimula na agad sa mabuti? Mabuting asawa ka na, mabuting anak ka na, mabuting kapatid. Mas maraming mabuting mangyayari. Mas magkakaroon ng pag-asa sa huli. Ito sana ang ipagkaloob natin sa isa't isa. Hindi na dapat pinagdarasal sa misa. Sana tumino yung asawa ko, sana magkaisip yung anak ko, sana magmalasakit yung kapatid ko. Kasi dapat given na yan eh. Dapat ang pinagdarasal natin, Lord, sana gumaling na ako sa sakit ko. Lord, sana yung trabahong ito. Lord, sana ma-achieve. Dapat yun na ang mga dasal natin eh. Hindi na dapat pinagdarasal yung sa pamilyang yan kasi dapat binibigay na yan. Given na dapat yan. Ayun nga ang masakit. Yung given na dapat, pero hindi ma-give. Yung maliit na bagay, di pa maibigay. Yun ang masakit. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.